So hello guys, ito na naman tayo sa ating panibagong video, no? Yun lang, share ako. Alam nyo naman ako, lagi ako nag-experiment sa ating motor. So ngayon guys, may share na naman tayong kabalustugan tungkol sa ating bola, no? Kung dati, mahilig ako sa mababa at saka sobrang bigat o lampas-lampasan na. So ngayon guys, natry ko naman siya. Puro mabigat, no? Pero may agwat, no? So, di ba dati, nagtry ako ng 10-15. So, tinanggal ko yung 10. So, ang pinalit ko naman is yung 15. At ang ano ko naman is 18. So, napansin ko lang ito guys. Okay, no? Hindi ko alam kung bakit hindi sila marunong mag-experiment, no? Yung kumbaga magtawag dito, mag-explore sa panggigid sa mga bola, no? Kasi karamihan sa mga nasasabi papangit daw yung ganun, no? Sobrang layo na. Pero sa akin guys, okay guys no? Kasi ang gusto ko kasi guys, pag gusto na combination na gusto ko kasi yung hindi mahiyaw yung makina, yung hindi iyak, no? So sa gaya ko na naka D-Type carb na galing sa Suzuki, ano, gusto ko kasi yung hindi mahiyaw yung makina. Gusto ko yung tamang-tama yung hiyaw niya na hindi siya iyak. Yung kumbaga hindi siya iyak pero nakakabuelo, no? Kumbaga pag umiyak na siya, doon talaga yung buelo na. Ito kasi okay na okay guys. So ito city driving pa lang ako, hindi pa ako nakapag-try sa mga bundok-bundok. Pero soon pag nagkaroon tayo ng panggas pang malayo ang biyahe para ma-experiment natin, para ma-compare natin siya kung alin ang mas maganda sa pang long drive, no? Ito kasi testing ko na siya, okay na okay guys, no? Para sa akin lang ha, hindi ko alam sa iba. Pero sa akin kasi na ako nakapag-try na naka D-Type carb, good siya hindi siya hirap kahit sa paakyat. Hindi ko alam sa mga mahaba akyating guys kung maganda siya, no? Tapos sinili ko yung ano niya ngayon, yung karayom niya nasa standard pala siya. Nasa standard siya, sa number 2 siya, naka number, di siya naka number 1, naka number 2. Kasi natry ko kahapon kasi dito sa may habaan ng C5 galing doon. Nagkuhan ako, no, nag-try ako na isang straight madaling araw kasi yun, so hindi ka ng traffic. So sumakad ako ng 115, so magwa 119 pa nga siya dapat ako lang mag-isa. So may box pa ako niya kasi tapos kasi may box guys, sobrang pigil kasi takbo natin nun. Ito hindi guys, hindi siya hirap, no? Kumbaga standard pa rin yung ano niya, yung power niya standard siya. Pero gusto na good siya guys. Di ko alam kung bakit. Ang hilig ko mag-experiment talaga sa aking motor, di ko alam, no? So ngayon guys, kailan ba to? Pangatlong araw ko na yata to guys pangatlong araw ko na to, mula nung na D-Type ako. Mula nung nag-CVT CVT cleaning ako. Pangatlong araw ko na to guys na ginagamit yung 15-18 ko, no? Puro mabibigat, no? Kasi meron tayo nakikita sa YouTube nga, no? Halagang kinukumpara ko talaga siya sa mabigat sa magaan. So pumutugma naman yung ating experiment dun sa mga nagpo-post na pag was na magaan, may kunti, talaga daw maarangkada pero hindi yung tuloy-tuloy. So napansin ko kasi sa magaan ko laging bugbog yung magaan ko, no? Laging bugbog yung magaan ko, no? Laging bugbog siya yung magaan ko. So yun ang napansin ko sa kanya. So laging bugbog yung magaan, laging pudpud, no? Ito hindi. Hindi ko alam kung bugbog din tong kuan ko, yung 15 ko. Pero sana wag.
So wag naman sana bugbog kasi natry nga na nga natin siya. So gusto talaga siya eh. No? Ayun. So ito natin dito muna, ikot-ikot tayo dito. Pero okay siya guys eh. Hindi siya lunod, hindi siya hirap. No? So hindi pa ako naka-racing ko na ito hindi pa ako naka-degree na ano na pulley standard pa rin to guys, pero nakarampahan lang siya para mabigay lang natin yung pinakadulo niya, no? Pero okay na okay siya guys eh, no? Kahit may sakay ako kasi tuwing umaga nga pag once na pumapasok yung mga anak ko, sinasabi ko na kasi yung pamangkin ng asawa ko, so okay na okay talaga siya eh, no? Ang bilis niya makuha yung 40 to 60, no? Ang bilis niya makuha, hindi siya yung parang hindi siya i-explain ko lang guys hindi siya hirap sa RPM, no? Kasi may iba kasi pagos kasi na nag-combination ka need mo ma-RPM para mas kumapit agad yung lining mo. Pero sa akin kasi guys, iba kasi gusto ko guys gusto ko kasi yung matipid sa gas na hindi siya ma-RPM na hindi siya hirap sa speed niya as long as maglo-long drive ka. Para kasi ganoon yung gusto ko guys kaya gusto ko siyang i-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa ating motor, no? So ganoon kasi yung gusto ko guys na i-share. Ayaw kasi yung racing guys, kasi kung kasi kung gusto nyo kasi ng na ganong style guys, na racing na style sa motor shop na kayo magpakuanon, no? Magpapalit kayo ng block, papalit kayo ng D-type carb, magsi-CVT tuning kayo, magpapalit kayo ng CVT ninyo. So ganoon kasi ang purpose nung guys, pag was na gusto niyo kung gusto niyo racing na style. Pero sa atin kasi, lalo na pag city driving, kasi gusto natin talaga matipid, na hindi maiyak, na hindi mahiyaw yung makina natin. So need natin mag-upgrade ng carb, tapos CVT tuning, you know. So sa gaya ko nga na lagi ako nag-experiment, no. Nung unang try ko talaga 914. So talagang maarangkada siya, pero mahiyaw kasi siya no. Wala siyang gitna pero may dulo. Yung dulo nga lang matagal makuha yung dulo. Pag mga ganong style na N19. Pero maarangkada talaga siya guys, maarangkada talaga. Kahit lang maarangkada. Tapos nagtry ako ng 10, 15 naman. Okay naman siya. Paunti-unti na kukuha yung dulo. Kasi guys, kung gagamit kasi kayo ng mathematics guys, kung magsusolve kasi kayo, kung 15 grams, tapos ito total nyo lahat yung sa 6 na bola, 6 na peraso, o times 6, ilan gramong kalalabasan nun. Ngayon, pag was na nag-combination kayo, syempre magbabawas ng timbang yon, no? Mahihirapan na siya itulak yung pulley natin. Yun ang purpose ng tugos na nag-combination kayo. So sa akin kasi guys, gusto ko kasi ibalik yung standard niya na hindi siya hirap itulak yung pulley kahit na magtaas na ng bola. Kasi ang gusto ko kasi guys, pag na mataas ang bola, susuportahan nung isang magaan. Kung maarangkada siya na may gitna, na may dulo. So ganun ang gusto ko kasi. Yun ang point ko doon na gusto kong i-share sa inyo na yung dulo niya, hindi siya mahirap. Kumbaga, steady yung RPM niya, hindi mahiya yung RPM niya. Kung mahiyaw man siya, pero naka-top speed na siya, no? Dulo-dulo yung speed niya, kumbaga nagwa 115 na kayo, nagwa 120 na kayo sa ganong style ng RPM. Pero kung RPM ninyo na sobrang taas na sobrang sagad na yung throttle ninyo, pero yung speed ninyo guys, nasa 110 lang, so help siya mag 115. Sabihin nun, need mo pa siya combination. So yun ang ginagawa ko lagi guys no, pag sa nagko-combination ako, lagi ko check sa ito sa may C5 kung gaano siya kalakas. So yun kasi ang purpose ko dun guys. So nagbagas ulit ako ng 100 kasi lagi nga gamit dito. So yun ang point ko kasi, yun ang point ko dun na gusto kong i-share sa inyo guys, na dapat kung mahiyaw na siya, dapat yung speed niya
sagad na, no? Pero kung mahiyaw na siya, yung RPM ni sobrang iyak na, pero yung speed ninyo nasa 100 pa rin, medyo may kulang pa, no? Sabihin pa niya, hindi pa niya masyado nasasagad yung pinaka top speed niya ng 110, no? So dapat ganun ang ano guys. So dapat ganun ang gawin niyo na pag was na sagad ng RPM ninyo at nakabuelo na kayo ng ilang metro, ilang kilometro, dapat yung speed niyo umaabot na ng 115, 110. Pero kung hindi siya maabot ng ganun guys, so hindi nyo talaga mag CVT tuning. So guys, sa akin yung kahapon, sa araw, na-try ko siya, napasundo ko sa asawa ko, sa may C5, sinagad ko talaga siya. So pumapalo na siya ng 115 guys, ako lang mag-isa, pumapalo siya ng 115, straight siya, walang akyata, walang pababa, 115, as in talaga, buelong-buelo na, no? Paunti-unti. So doon pa lang gusto na siya. So tapos sa arangkada naman, gusto na gusto sa arangkada din, no? Hindi siya hirap sa arangkada. Ayaw kasi yung guys, yung kumbaga pag arangkada kayo nabibitin, no? Kumbaga medyo mo sa revolution para umangat ulit yung belt ninyo. So ito, kung timpiga lang siya, umaangat na siya kasi ibig sabihin, kaya itulak ng 15 grams yung belt natin para magkaarangkada. Tapos yung 18 grams naman pandulo, no? Kumbaga yun, 15 grams na lang is pang back up na lang siya for mid. Kumbaga arangkada, mid, dulo. So, not sure lang kung gano'n ang pagkakaintindi ng iba. So, sana mayroong mag-correct sa atin at para ma-explain din natin kung paano ang ginawa natin dito sa ating motor. No, naka-D-type tayo at CVT tuning. So, hindi pa ako naka-degree. So, may rampahan lang siya para masagad ng masagad at naka 842 belt. So, yung 842 belt ko na darating ngayon guys, i-share ko din yun kung ano pinagkaiba doon sa aftermarket na binili ko doon sa stock natin. No, kasi yung itong stock ko kasi dito nakuha 842 belt na binili ko nung last year. Until na nandito pa rin, nakisa pa rin siya 1 year na in counting. So need ko na mag-back up ng isang belt para in case na maputol man yun, may papalit agad ako. No. So yun lang guys. So share ko lang sa inyo, no, ang kagandahan ng D-type carb at CVT tuning. So pag was na nag D-type carb kayo, dapat mag CVT tuning din kayo sa inyong panggilid. No? 1 year in counting. 1 year na sa atin si Passion. Stuck pa yung gulong. So dito pa nga parang malambot pa nga yung gulong ko dito. Ayan, malambot nga oh. So ramdam ko talaga siya malambot siya kanina pa. Kasi medyo pigil yung takbo. Pero yung sa harapan ko naman saktong kain lang. Ayan. Ayan. Sakto. So yun lang guys. Tapos ito naman guys, natanggal na to. So ginawa ng paraan na lang yan, nakakul lang yan, naka double sided tape. So magkabilaan dito, 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 at saka dito. So ang dami niyan guys, double sided kung makapit siya. Yan. See you lang guys, kung may tanong kayo guys, chat lang po kayo sa akin or comment box. At good news guys, naka-monetize na po tayo sa YouTube. Sa loob lang ng ilang taon, nagkaroon lang tayo ng 910 na subscribers na monetize na tayo ni YouTube, no? Monetize na siya, so hindi na tayo mahihirapan. So sana pag sumahod tayo, maganda ang kuha natin. Pag sumahod tayo, maganda din ang ating ano, no? So may daanan pala dyan. So yun, maganda daanan dyan, ayun no? Yun, ito na shortcut niya. So yun guys, pag sumahod na tayo guys, mag-share na tayo ng ating blessing. So mamimigay na tayo ng ating D-type carb. Mamimigay na tayo ng ganun, D-type carb. No, na hindi tayo mahihirapan. So yun lang guys. At ride safe sa ating lahat. God bless.